Hi guys, magandang araw po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo sa buwan ng Agosto. So for today's video, pag-uusapan po natin yung travel requirements na kailangan po nating paghandaan kapag tayo po ay nagbabalak na umuwi ng Pilipinas, or ganun din po kapag nasa Pilipinas tayo, yung mga requirements kapag pabalik na po abroad. Okay? Una po, sa listahan natin sa requirements kapag tayo po ay pauwi ng Pilipinas, kailangang hawak po natin syempre yung ating passport, valid passport. When I say valid, dapat po at least 6 months na valid yung ating mga passport, di ba? At the time of our travel. So guys, silipin nyo po, di ba, yung inyong passport, kung malapit na po yan mag-expire, kahit na po 6 to 1 year pa po before expiration, ay might as well ipa-renew nyo na po yan. Pangalawa po, kailangan meron po tayo na confirmed flight ticket. So kadalasan po, kahit wala po kayong hard copy nito, kahit electronic copy po ng inyong confirmed na flight ticket. And then pangatlo, napaka-importante po, especially kapag galing po kayo sa bansa ng Saudi Arabia, kailangan po kayo ay na-issuehan ng inyong mga employer ng exit re-entry visa or final exit visa. Okay guys? Sa mga nagtatanong po dyan, saan po ito manggagaling? Sa ating employer po, manghingi po kayo ng kopya, 'di ba? Sa mga skilled workers, 'di ba? Lumapit po kayo sa inyong government relations officer. Sa mga domestic workers, kay madam, manghingi po kayo ng kopya nito kasi napaka-importante po nito, guys, especially po kapag galing kang Saudi Arabia at pabalik po ng Saudi, hinahanap po ito doon sa Pilipinas sa airport. Okay? I-highlight lang po natin, kahit po may hawak kang valid passport, may ticket ka, kahit sang katutak pa yung pera mong dala pauwi ng Pilipinas, kapag galing kang Saudi at wala ka pong final exit visa or exit re-entry visa, hindi ka po talaga makakauwi ng Pilipinas. Ganun po siya ka-importante. Okay guys? Ganun din po sa mga first time na magbabakasyon sa Pilipinas. I highly suggest, di ba, skilled worker ka man or domestic worker, kapag first time mo po na magbabakasyon sa Pilipinas, napaka-importante may nadala po tayo na kopya ng ating verified contract. Ayan po yan guys ha. Okay, kasi para hindi po tayo mahirapan na kumuha po ng OAC, diba? Doon sa DMW sa Pilipinas. Ganon din po guys, kung kaya nyo naman po na dalhin yung kopya or yung copy po ng inyong or mismong physical na ikaman nyo, ay dalhin nyo po pauwi ng Pilipinas. Okay? And syempre, wag po natin kalimutan na mag-register sa e-travel. At least, di ba, 72 hours or 3 days before our scheduled departure. Okay, punta naman po tayo sa mga requirements pabalik abroad, di ba? So, ayun. Ganun din po. Almost same lang, di ba, kapag pauwi ka ng Pilipinas. Una po ay valid passport, confirmed na flight ticket, valid na exit re-entry visa, and then syempre, ang pinagkaiba lamang ay kailangan po, meron na po tayong OEC or OEC exemption, or kung meron na po kayong OFW pass, ay okay din naman. Mas maganda po na parehas kayo nito meron OEC or yung OFW pass. Kasi ayon po sa DMW, di ba, yung latest natin na vlog, ay tinatanggap na po yung OFW pass sa 24 daw na mga airlines. Pero guys, ulitin ko po, mas okay na may kopya pa rin kayo ng inyong OEC or OEC exemption. At ganun din po yun guys, kapag tayo pabalik abroad, kailangan po natin mag-register sa e-travel. At least 3 days or at least 72 hours before our scheduled departure. At ganun din po guys, kapag tayo po ay pabalik abroad, huwag po natin kalimutan na kunin po yung ating terminal fee refund na 950 pesos. Okay, marami pong salamat guys. Kung ito po ay nakatulong sa inyo, please don't forget to like and share this video at mag-comment po kayo dyan sa comment section natin sa baba. Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless.